ayaw magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? I would like to address this question kay Prof. Malu at kay Attorney Raul kasi pinag-uusapan po ngayon, mainit po ng issue yung succession. And marami sa kliniko ni Vice President Sara Duterte na ayaw nila na mag-resign or parang hindi naman nila sinasabi pero tuturo sila sa pag-resign ni President Marcos knowing na according sa Constitution ang papalit ay ang Vice President. Ma'am, your comment on this sa usapin po ito, Attorney Raul, kasi parang pinananawagan din nila na hindi lang kung ganyan lang naman, hindi lang dapat si President Marcos, maging si Vice President daw ay kailangan mag-resign din dahil meron din siyang corruption issue umano dito sa confidential funds. Yeah. Okay, so I'll take the first step of it. No? Balikan ko lang yung accusation kay Senator Amy na yung kanyang ginawa raw ay un-Filipino. Sinabi na nga ni Prof. Malona, it's not un-Filipino. It's really very patriotic. It's a patriotism of the highest order. Immediately, binanggit po yan sa aking post sa Facebook at saka sa TikTok. Pero meron bang precedent dito sa bansa na ang isang kapatid o anak ay sabihin niya o ginawa niya ang nararapat para mag-preserba ang institusyon, ang Estado? You know, it was a coincidence. Ngayon, naalala ko. Remember ang nangyari sa Iglesia ni Cristo? Some years back, I think a decade ago, si Ka Eduardo Manalo mismo, iniwalag niya ang kanyang kapatid at pati ang kanyang nanay para mag-preserba yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ginawa po yan. Ang Pilipino ba yung ginawa ni Ka Eduardo? Hindi po. Kinakailangan niyang gawin yun para hindi po masira yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ganyan din si Senator Amy Marcos. Masakit sa kanya yun. Nakita naman natin ako, maiyak-iyak nga ako nung napapakinggan ko, nakikita ko sa aking cellphone yung delivery ni Senator Amy Marcos. It was a sacrifice that she has to make knowing na ang bansa natin ang nakakaya. Hindi po yung si BBM na. Ang nakataya po rito is not only the presidency but the whole country. Sabi natin, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Na being the Commander-in-Chief, you have to be always of your sound mind. Kung sakali mang makatulog ka, gisingin ka kung kinakailangan dahil mayroong mga emergencies like calamities na nangyayari. Sinabi na natin na yearly aabutin natin itong mga multiple calamities din sa Pilipinas, dulot ng bagyo, baha, ng lindol. But more importantly, in global situation, the President is the chief architect of foreign policy. Apektado po tayo sa mga desisyon ng Pangulo na taliwas doon sa mga nakikita natin nangyayari globally. Pinagtatawanan po tayo sa buong mundo ngayon sa tutula. I have never felt so ashamed sa mga nadaluhan kong pagtitipon sa ibang bansa. Japan, Korea, ASEAN, China. Conferences, when people, delegates, then they are going to ask you, hey, Mr. Labino, is it true that your president is a drug addict? Hindi ako makasagot. Kaya eh. But this time, pag tinanong ako ng isang foreigner, well, according to the sister, was personal knowledge of the presidents and the members of the first family and some high-ranking officials of government who are there, incumbent they are, working with him, are also involved in this illegal use of drugs. Hindi naman po ito fentanyl eh. Sabi nga dito kumara, yung fentanyl is a regulated drug, is a prescriptive prescription drugs na
ginagamit yan para maibsan yung pain order to Pero you cannot equate yung fentanyl sa cocaine. Kasi then you cannot compare orange and apple at the same time or a circle and a square. Magkaiba po yun. Huwag nilang baguhin yung narapin dito. At saka, yung pinag-uusapan natin dito, the future of this nation. Hindi na po ito issue lang ng corruption ito. Sabi nga ni Doc Mata kanina, as consequence of this massive, unprecedented, gargantuan corruption ever done in our country, it may have been a consequence of abuse, drug abuse, and it's happening in the Batas. Yun po ang issue po dito. Now, in regards to issue of succession, maliwanag naman sa ating saligang batas. I have been campaigning for changing this constitution for how many decades na Prof. Paano tayo nagkikipaglaban dito? Since late 80s, sinabi na natin itong constitution na ito na gawa ng mga oligarchs, gawa ng mga taong they continue to have a colonial mentality that they believe they can manipulate the poor people of our country. At pag ito ay nagtuloy-tuloy, na ipatupad, walang mangyayaring maganda sa bansa natin. It's going to be a situation of a roller coaster, boom and bust, boom and bust, boom and bust. Ganun po ang mangyayari sa atin. Hindi natin matanggal agad ang Pangulo because we have to undertake the process of impeachment. If we follow a peaceful process, di mo rin siya pwedeng piliting mag-resign. Dito sa ating bansa, yung mga politiko pa, meron pa magdelikadesa. Perhaps in other countries, yes, mataas ang kanilang moralidad at yung kanilang delikadesa. Ma-involve lang sila sa issue ng, let's say for example, what's happening now in Japan, yung Prime Minister nila, kakainit nila yung babae, gumawa ng some statements in regard to the issue of Taiwan. Nag-aaguruto yung mga Hapon ngayon. Sabi ng mga Japanese citizens, walang gera for the past 80 years. Why are you going to issue a statement that will inflame the situation here in the Pacific? So, baka mapilitan siyang mag-resign anytime just because of that. Minor. Pag tinignan natin, fault of the Prime Minister, but for the Japanese people, iba. In the same breath, nakita natin yung mga scandals, very minor scandals of politicians, even in the United States, na tinitingnan natin na parang model natin yung Amerika. You remember si Senator Edward Kennedy? Na-involve siya doon sa issue na meron daw babae na parang nadulas doon sa kanyang swimming pool. And because of that, he had to forgo yung kanyang ambition to run for president of Democratic nomination sa United States. Dito, sinabi na ng kapatid ng Pangulo, gumagamit kayong pamilya ng droga, ng cocaine. Succession, we have to follow the Constitution kahit na hindi ko gusto. It's the Vice President ang nakalagay. If you want peaceful transition. Now, if you don't want, and that's what I'm afraid of, baka itong mga sinasabi mo kanina, mga junior officers and foot soldiers, hindi mo maalis na magsabi sila ng mga ganito-ganito, ganyan-ganyan. Ako naglalaro ako ng golf. Malaro ako sa Aguinaldo, lumalaro ako sa Villamor, lumalaro ako sa Veterans. From time to time, kung minsan may mga nakakasabay po tayong mga nasa active in service, maririnig mo yung mga tulong-tuluhan. Mababa po yung moral ng ating mga kasundaluhan ngayon. Militar at saka pulis. Hindi lang sila kumikibo dahil siyempre, they follow the chain of command. And that's what I'm afraid of. Kasi yung provision po ng ating saligang batas that the armed forces is the protector of the people and of the state. Self-executing provision po yun na pwede nilang magamit. And that is dangerous. Magiging extra-constitutional po yung succession. Hindi po ako papayag sa ganun na sitwasyon. Kasi mamimiligro po talaga. Hindi lamang po yung ekonomiya ng ating bansa mamimiligro sa ganung sitwasyon po hindi. The entire security situation of our country. Pag sumabog po yun, magiging parang Myanmar po tayo ngayon. Tuloy-tuloy po yung labanan ng mga sundalo sa Myanmar and different armed groups in Myanmar. Dito sa Pilipinas,
Pagpunta ka sa Mindanao, ito, si Doc Baca alam niya ito. Walang tao sa Mindanao na in his full age na walang armas, na walang baril, pistol, or what have you. They're very high-powered firearms there in Mindanao. Hindi lamang po yung MILF or MNLF or whatever groups. Even Christian groups in Mindanao, they have their own firearms. And there are thousands and thousands of loose firearms in Mindanao. Same is true here in Luzon. You go there in Northern Luzon. I am from Northern Luzon. Ilocano ako, mukati sa sasaatay kita. Yan ang nangruna dita probinsya di Yabra. Kandita, nandito mga probinsya ta Ilocos Sur, aging gana dita, Cordillera ato, na armas dita. In the hands of civilian people. So, huwag sanang gawin natin na issue na huwag po-upuin si Inday Sara kung sakali magmatanggal si BPN dahil ang gusto nila mag-resign din si Inday Sara. Bakit? Gumagamit pa siya ng cocaine? Yun ang tanong. Involved pa siya sa corruption ng flood control? Yung 25 million lang yung kanila pinupukol na issue na confidential and intelligence. Kompleto na po ng dokumento yan, sabi ng Commission on Audit. Wala pong corruption. Kung baga, confidential na pinapalaki lang nitong mga issue ito na talagang takot na takot sila kay Inday Sara na siyang susunod at Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Lamang po yan. Tatlong bagay. Itinapon ng BFF ko na ito daw ay tungkol sa 2028. Hindi wala akong katotohanan na 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinusubukang maayos ang Marcos? Hindi yung kandidato si Senator hindi yung kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun yung kagustuhan ng ibang kampo na ang parehong magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Tama yung sinabi ni Atty. Lambino. 125 million versus 1 trillion. 125 million already accounted for by COA. Wala naman hong violation dun sa joint memorandum on confidential fund. Saan ho ba nanggaling yung confidential fund? Hindi ba ho sa Pangulo? Binigyan siya. Bakit siya binigyan? Dahil sa NTF-ELCAC na na-appoint siya at sinabi niya lately na ginamit siyang pag-check dun sa corruption sa DepEd. Kung saan na-discover kung sino nag-supply ng computer. Okay? Anong ginawa niya nung una siyang dumating doon? Yung computer ho, pinakiusapan niya ang AFP para ma-distribute. Kahit may obsolescence na, dahil medyo luma, ginawa pa rin niya para makarating doon sa dapat paratingan. So yung ating saligang batas, katulad ng sinabi ni Atty. Lambino, klarado eh. Wala namang vacancy sa Office of the Vice President. Hindi ko maintindihan yan. Magtatawag kayo na pareho bumaba. Nasa Constitution ho na Congress shall pass a law on succession. Nobody has tried filing that. I don't understand why. That Constitution has been there since 1987. Okay? So, kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the yellow, gusto nyo paltan? Hindi ba Constitution ninyo yan? Constitution ng dilaw yan. In total reaction to the Marcos years. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra constitutional? Kawawa na ho ang bansa natin. Ang ekonomiya ho natin ay bagsak. Hindi ho masaya itong darating na Pasko. Paulit-ulit kong sinasabi, pag pumunta kayo sa malls, wala akong namimili. Wala akong Christmas rush. Abay, tayo'y malapit na sa katapusan ng November. Hindi ho ba ang behavior ng consumer sa Pilipinas pagdating ng ganitong mga panahon ay talagang kabi-kabila na ang sale, kabi-kabila na ang tiyangke? Wala ho yan. Hinahawakan ni Juan de la Cruz ang pera niya para sigurado na may pera siya sa susunod na quarter o sa susunod na taon. Ganun ho kahirap ang buhay.
Kaya hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin sa kabilang kampo na sinasabi na dapat silang dalawa.